tigil-tigilan nyo na yung issue sa gown ni Gazini na sinuot ni Emma, mga be. Okay? Let us accept the fact that she will not win because si Gazini talaga hindi talaga maboka. Kabatch siya ng sister ko noong 2019 sa BBP. Nung umaga nga na yun ng BBP, ang sinabi niya talaga sa sister ko, kasi yung sister ko maboka, si Gazini talaga hindi. Maganda, oo. Maganda yung pasarela, maganda yung katawan, kahit walang makeup, maganda. Go ako sa kanya. One time lang naman kami, hindi nagka-agree ni Gazini kasi yung nakialam siya sa politika. Pero aside from that, of course, why wouldn't I be happy for Gazini to win? Pero she's not a talker. Kahit man budburan nyo yan ng milyones, kain nyo kay Nawat, hindi talaga mananalo si Gazini nun. Kasi pagdating sa Q&A, she will fumble. Expected ko na yan. Kahit 10 pa yung nag-train sa kanya, mami. Pagtarantada, yung natataranta, hindi talaga yan. Mental block talaga yan. And which is what her problem is. So, isipin mo kung gaano na talaga kalala yung combination na yan. Yung natataranta ka pa, tapos yung hindi ka pa ganun ka smart, tapos hindi ka pa maboka, B. Tapos na may pressure ka pa kasi yung buong Pilipinas, ine-expect na mananalo ka. Wag na, mami, wag na ipili. Diba? Tanggap-tanggap lang din pag may time. Tapos ngayon, inaaway nyo si Emma kasi kesyo, B, hindi talaga makakapanalo ng gown lang, B. Alam nyo naman yan. Huwag mo na ipilit. Diyos ko, inisyon nyo pa si Emma. Dapat nga tayong lahat mas pasalamat tayo kasi at least si Emma winner. At saka masyadong mataas ang hope nyo kay Gazini. Diba? Itong si Gazini. Para makasagot or articulation man lang. Diba? Sana yung pinost na 10 ilang taong nag-train sa kanya. Sa sinasabi ko, diba? Pag nanonood kasi ng pageant, mga mami, minsan maging realistic din kasi tayo, no? Maging realistic tayo, be. Kasi okay. One component na kailangan ng pera. Sige, bigay natin. Pero aanin mo nga naman talaga ang pera na pagdating talaga where it matters sa Q&A, talaga namang, diba? Diba? Yung sana hindi na lang siya nagsalita, yung diba dapat ganon? Na ganon na lang talaga siya. Yung dapat, diba? Kasi bigay na lang natin, ang ganda niya. Ang ganda ng mukha, kahit nung nag-iris ng makeup, ang ganda nung sa swimsuit niya, grabe talaga, day. Pero, ganun lang. Hindi naman modeling contest yun, day. Hindi naman Victoria's Secret fashion show yun, day. Pageant yun, day. Kailangan mo talagang bumoka, B. Diba? Kailangan mo talagang kumain ng ng mikropono at hindi nota. Pero okay lang naman yan. May gablagman ka naman, mami. Hindi ka naman, diba? Hindi ka naman kulang. Kaya kayo, yung mga nag-i-issue dyan kay Emma, bakit niya sinuot yung gown ni Gazini? Day, kahit siya pa yung pinakamaganda na gown sa buong pageant, day. Kahit si Leo Almodal pa yung day. O kahit at sinong na yan. Hindi talaga, day. Hindi kakayanin, day. Kasi Gazini, jud, day. Medyo hina, jud siya sa anak, day. Please, huwag nyo nang ipilit, ha? Mag-move on na tayo. Balik tayo sa focus, sa panlilin lang ng mga senador natin sa atin. Ha? Okay? Yun lang. Bye-bye. Mwah. So yun mga kapolitika ang naging reaksyon nitong political vlogger at social media influencer na si Jam Magno dito sa pagkaligwak nga ni Gazini Ganado sa MGI All-Stars 2026 First Edition. So tayo naman is madali tayo at mabilis tayong nakamove on mga kapolitika dito sa pagkatalo at pagkaligwak, hindi pagkasali ni Gazini Ganados doon sa top 3. At dito naman sa naging mga revelasyon ni Jam Magno dahil isang Bisaya itong si Jam at yung si Gazini ay isang Bisaya rin. So napanood nyo dito sa mga revelasyon ni Jam Magno na kung saan ay di umano talagang hindi mabuka at hindi yung communication skills kumbaga ni Gazini Ganados ayun yung kahinaan niya mga kapolitika. Sabi niya na maganda sa maganda itong si Gazini pero pagdating daw sa vocalization or yung articulation ay doon mahina itong si Gazini Ganados, which is totoo naman kasi in the first place ayun nga yung 'di ba payo natin, yung advice natin sa kanya nung nagsisimula pa lang itong MGI All-Stars 2026 na kung saan kung meron mang dapat na paghandaan or i-workout itong si Gazini Ganados ay walang iba kundi ang question and answer portion. So dito sa naging reaction ni Jam Magno is siguro mga kapolitika dahil nakamove on naman tayo and it's okay naman
na mag-ano tayo, di ba, magbigay tayo ng ating reaksyon, ng ating opinion sa isang bagay, mo especially dito sa kay Gazini Ganados, ay siguro it's time na rin para mag-move on tayo. Talagang dapat nating tanggapin na itong pagkapanalo dito sa mga beauty pageant, sabi nga nila, it's a matter of destiny. So tanggapin natin dahil we also believe na this is already an achievement for Gazini dahil nga marami naman din ang umahanga sa kanya doon sa kanyang performance sa swimsuit at sa gown. And then mas nakilala pa siya dahil doon nga sa di ba, Miss Universe 2019 is top 30 lang siya. And then dito is surprisingly kasama siya sa top 5. Okay, so it's already a big achievement na nag-upgrade yung kanyang placement pagdating sa mundo ng beauty pageant. Even though kahit hindi niya pa nasungkit yung mailap na corona dito sa MGI All-Stars. At tayo naman personally is nasabi natin dito sa ating mga naunang video na okay na sa atin kung makakapasok ng top 5 itong si Gazini. So top 5 lang talaga mga kapolitika rin ang ating ini-aim at ang ating nakikita dito kay Gazini Ganados. So kung papasok man siya sa top 3, which is hindi nga nangyari, ay bonus na po yun. Pero top 5 is already a good placement dito sa MGI All-Stars dahil hindi naman araw-araw ay birthday ng Pilipinas, di ba? So dapat is tanggap-tanggap lang din tayo sa mga nangyayari dito sa beauty pageant dahil amin natin marami rin talaga ang mga magagaling, magaganda performer at very vocal na hindi nakapasok dito sa top 5. So dapat tayo is magpasalamat na lang tayo mga kapolitika dahil kahit pa hindi naman tayo buhos ng milyon-milyon unlike doon kay Vietnam na umabot daw ng 12 million. In fact, yung kanyang nagastos na minaiday pa doon ni Nawat yung total expenses ni Wang Nguyen dito sa sa MGI All-Stars 2026. Talagang loud and proud pa itong si Nawat na gumastos ng 12 million yung Vietnam. So talagang jackpot siya doon mga kapolitika. At kabaliktaran naman dito kay Gazini Ganados kasi kung meron mga bumuto sa kanya is hindi naman ganoon kalaki. Ewan ko lang kung nakaabot ng milyon. Pero pag isahin yung mga boto ng iba't ibang mga candidate natin kasi 5 nga yung pinadala natin ay siguro milyon-milyon din po yung nagastos doon sa butan, especially kay Alexia. So ganun po yun. At again, it's time to move on at wag na po nating i-bash itong si Gazini Ganados dahil kung ganoon po talaga ay wala na tayong magagawa doon mga kapolitika. Kasi every person naman ay meron naman talaga ring weakness. Okay, so tayo is meron tayong weakness bilang tao, hindi tayo perfecto. So kung yun ang weakness niya, so be it. Okay? So yun mga kapolitika ang ating reaction, ating opinion, ating update dito sa naging reaksyon ni Jam Magno na kung saan ay nireveal niya na ito di umanong si Gazini Ganados ay yun daw talaga ang kanyang kahinaan. Ano po ang inyong mag-reaction dito sa naging opinion at naging pahayag ni Jam Magno, opinion niya sa pagkaligwak ni Gazini Ganados sa top 3? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.